Mga mahal na kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos at niloob niyang magkasama-sama tayong muli upang sumamba sa Kanya at tumanggap ng Kanyang mga salita. Ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin ngayon, ang halimbawa ng tunay na pagpapakababa na ipinakita ng Panginoong Hesukristo. Ang pagpapakababa o kababaang loob ay isang napakahalagang katangiang dapat mataglay ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hinahanap po ito ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo sa atin. Masama na sa halip na ang makita ng Diyos ay pagpapakababa o kababaang loob, ang nakikita yung kabaligtaran, yung pagmamataas, pagmamayabang o kapalaluan. Gayunpaman, ang mundo na ating ginagalawan ay puno ng pagkukunwari o pagbabalat kayo. Mga taong mapagpanggap. Iba ang sinasabi kaysa sa ginagawa. Marami po ang nagsosuot ng maskara ng pagpapakumbaba o kababaang loob na dahil doon nakapanlilin lang sila sa iba. Ang lalong nakalulungkot, ang gayong uri ng mga tao ay matatagpuan na rin ngayon sa bayan ng Diyos. Meron pong binabanggit ang Panginoong Sokristo sa Mateo 7:15 na mga lobo o mga asong gubat na nakadamit tupa. Mga taong mukhang maamo at harmless o waring hindi makapipinsala, subalit sa loob o sa tunay nilang pagkatao, sila'y mapanganib, handang pumatay at lapain ang kanilang nilalayong mga biktima. Ang huwad na pagpapakababa ay nakasasama, hindi lang po sa mga napapapaniwala, kaya nalilin lang, kundi maging sa mga mismong nanliling lang o nang bibiktima. Kaya naman upang maiwasan natin ang nakapipinsalang bunga ng huwad na kapakumbabaan, dapat pong matuto tayong mga lingkod ng Diyos sa halimbawang ibinigay ng Biblia na nagpakita ng tunay na kapakumbabaan o kababaang loob. Sino po ang nagpakita ng halimbawa ng tunay na kababaang loob at paano niya ito ginawa? Pakinggan po ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa Filipo sa 2 talatang 8. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Dito po ang binabanggit ni Apostol Pablo na palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Ang Panginoong Heso Kristo ang nagpakita ng tunay na halimbawa ng kababaang loob o ng pagpapakababa. Kung gayon, ang pagkamasunurin sa mga kalooban ng Diyos, yun ang matibay na katunayan na ang lingkod ng Diyos ay mababa ang loob, mapagpakumbaba. Kaya, ano po ang inaasahan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga lingkod pagkatapos niyang magpakita ng halimbawa ng tunay na kababaang loob? Dito naman natin babasahin sa Mateo 11:28 hanggang 29. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok
at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ano pong inaasahan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga lingkod pagkatapos niyang magpakita ng halimbawa ng tunay na kababaang loob? Sinabi ng Panginoong Hesukristo, mag-aral kayo sa akin. Katumbas ng matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Kaya inaasahan ng Panginoong Kristo sa mga lingkod niya na patunayang natuto tayo mula sa Kanya ng kababaang loob. Gaano po ba kahalaga na matuto tayo sa kaamuan at kababaang loob ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi niya, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kaya kung tayo man ay nabibigat ang lubha, napipighati, sa dami ng mga suliranin at mga pagsubok sa buhay, pagka tinaglay natin ng tunay na kababaang loob gaya ng halimbawang ibinigay ng Panginoong Kristo, makakasumpong tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Pero sino po ang mga tunay na natuto ng kaamuan at kababaang loob na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo? Siya rin ang pasagutin natin dito sa Juan sa 13, mga talatang 15 hanggang 16. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Sino po ang tunay na natuto ng kaamuan at kababaang loob na ipinakita ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi niya, kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Bakit po iniutos at inaasahan ng Panginoong Kristo na gawin o sundin natin ang mga halimbawang iniwan o ipinakita niya sa atin? Sapagkat gaya ng sinabi niya mismo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kaya kung ang Panginoong Hesukristo na ating guro, pangulo o ulo ng iglesia nagpakababa, nagmasunuring, mga kapatid, yun din ang inaasahan sa atin. Lalong dapat nating gawin ang kapakumbabaan, ang kaamuan. Kung taglay natin ang tunay na kaamuan at kapakumbabaan, tunay nga tayong mga alipin o mga lingkod ng Panginoong Kristo. Tunay nga tayong mga iglesia ni Kristo. Kaya ang bawat kaanib sa iglesia dapat mapagpakumbaba. Dapat maamo, may mababang loob. Ano po ba ang taglay na isipan ng Panginoong Kristo? Kaya nagawa niya at napanatili niyang kababaang loob at pagkamasunurin sa mga kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Basahin natin ang pahayag din ng Panginoong Kristo dito sa Juan 5:30. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking narinig at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ong nagsugo sa akin. Kaya po nagawa at napanatili ng Panginoong Kristo
ang kababaang loob at pagkabasunurin niya sa mga kalooban ng Diyos ay sapagkat hindi niya pinaghahanap ang kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban niya nagsugo sa kanya. Sino po ba ang nagsugo sa Panginoong Hesukristo? Ang Panginoong Diyos, ang Ama. Tandaan po natin ang sinabi ng Panginoong Kristo sa bandang unahan ng ating pag-aaral na hindi dakila ang sinugo kaysa nagsugo. Kinikilala ng Panginoong Kristo ang kadakilaan ng Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya mas pinahalagahan ng Panginoong Hesukristo ang mga kalooban ng Diyos kaysa sa sarili niyang kalooban. Kahit mga hulugan iyon ng pagsasakripisyo o pagtatanggi ng kanyang sarili na humangga sa kanyang kamatayan sa krus. Ano po ang nag-udyok sa Panginoong Hesukristo na lagi niyang gawin ang mga kalooban ng Ama sa halip na gawin ang sarili niyang kalooban? Basahin natin ang nakasulat dito sa Juan sa 8:29. Pahayag pa rin ng Panginoong Hesukristo. Ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya ay nakalulugod. Ano po ang nag-udyok sa Panginoong Kristo na lagi niyang gawin ang kalooban ng Ama sa halip na gawin ang sarili niyang kalooban? Nais niyang laging magawa ang mga bagay na nakalulugod sa Ama. Dahil sa ginawa niyang yon, sumakanyang palagi ang Ama na nagsugo sa Kanya. Hindi niya siya binayaang nag-iisa. Mga kapatid, sa puntong ito ng ginagawa nating pag-aaral, magsuri po tayo sa ating sarili. Isinasaalang-alang po ba nating palagi ang mga kalooban ng Diyos sa bawat ginagawa natin? Lagi ba nating ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya? Taglay ba natin ang kababaang loob na hinahanap ng Panginoong Hesukristo sa atin? Gaano po ba kahalaga kung nagagawa natin ang hinahanap, ang ipinagagawa, ang nakalulugod sa ating Panginoon Diyos? Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa Kanya'y nakalulugod. Kaya tiyakin natin mga kapatid na bawat ginagawa natin sa ating buhay, yan man ay pakikitungo sa ating sambahayan, sa ating kapwa, sa mga kapatid sa iglesia, sa pagtataguyod ng matuwid na pamumuhay, lalo na sa pagtataguyod ng paglilingkod, dapat ang ginagawa natin yung nakalulugod sa Diyos. Hindi tayo ang nasusunod. Hindi kung ano yung gusto natin, yun ang gagawin natin. Ay hindi na tayo naglilingkod. Pagka tayo na nasusunod sa ating sarili at hindi na ang Diyos at hindi na ang Panginoong Hesukristo. Ang pag-usapan naman po natin yung kabaligtaran ng kababaang loob. Yung kayabangan, yung pagmamataas, yung pagpapalalo. Paano ba makikilala? Yung palalo, yung mayabang, yung mapagmataas, at gaano kasama yun. Pakinggan nyo ang nakasulat dito sa unang Timoteo, sa 3 hanggang 5, ganito ang ating mababasa.
Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang. Ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutiyaan at pagbibintangan. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Paano po natin makikilala? Yung kabaligtaran ng kapakumbabaan, yung kayabangan, yung pagmamataas, yung kapalaluan. Ayon sa ating binasa, sabi ni Apostol Pablo, sino mang nagtuturo ng mga aral o doktrina na di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang. Ngunit walang nalalaman. Salita ng Biblia ito. Pagka yung nagtuturo, ang itinuturo, hindi naman yung aral ng Panginoong Kristo, kundi iba doon sa aral ng Panginoong Kristo, nagyayabang lang yun at wala siyang nalalaman. Meron ba tayong nasusumpungan ngayon sa mga mangangaral na ang itinuturo'y iba kaysa tinanggap natin sa tunay na sugo ng Diyos at hindi na itinuturo ang aral tungkol sa tunay na kabanalan? Nakalulungkot. Meron. Mayayabang. Palalo. Mapagmataas ang gayon. Hindi tayo dapat makinig ni makisama sa kanila. Ano pa ang masamang ugali na nakikita sa mga mayayabang o mapagmataas? Ang sabi sa talata, sakit na nila ang manuligsa. Katumbas ng manira sa iba. Mapakipagtalo. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutiyaan, at pagbibintangan. Nakalulungkot, nangyayari ito ngayon sa iglesia. Dati, kay ayos-ayos ng iglesia, payapa, nag-iibigan, nagmamalasakitan ang mga magkakapatid sa ilalim ng sugo at ng naon ng pamamahala. Ngayon, anong nakikita? Pagkakapuotan, nagtatakwilan kahit magkakamag-anak. Bakit nagkaganito? Kayo makasasagot. Nawala sa iba yung kababaang loob. Ang nakita, pagmamataas, pagmamayabang, mataas na pagkakilala sa sarili. Ang mas malala na makikita sa mga mayayabang, mapagmataas at palalo ay yung sinasabi sa huling bahagi ng talata. Inaakala nila na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Hindi po ito katakataka na mangyari sa labas ng iglesia, sa mga huwad o hindi tunay na relihiyon. Pero para mangyari ito sa loob ng tunay na iglesia, napakasama. Pero nangyayari. Ano po ang tingin ninyo sa mga ministro na nang nakahawak ng matataas na tungkulin sa iglesia ay hindi ang kapakanan ng iglesia ang ipinagpapauna, kundi ang pagpapakayaman? Kaya nga nalustay ang kabangyaman ng iglesia, yung mahabang panahong sininop ng sugo at ng naon ng namahala. Kaya humantong ang iglesia sa pangungutang. Hindi na po natin pahahabain.
ang usapan tungkol dito. Pero nangyari yon sa ilalim ng kasalukuyang mga tagapangulo. Kaya nasa ganito tayong kalagayan ngayon. Sapagkat hindi tayo pumayag na nalalapastangan ang kapakanan ng iglesia, maging ang pananalapi ng iglesia. Hindi tayo pumapayag na ang umiiral sa iglesia, gulo, pagkakawatak-watak. Kaya niloob ng Diyos na matipon tayo, magkasama-sama para yung maayos na kalagayan ng iglesia, yung maayos na pagsasamahan ng mga magkakapatid, yung kababaang loob, pagsunod sa lahat ng mga aral, yun ang sinisikap nating magawa sa buhay natin. Sa kabilang dako, meron namang hindi lang nagturo ng mga bago at mga maling doktrina, kundi nagtatagpa ng sarili nilang iglesia o assembly. At ginamit din ang relihiyon bilang paraan upang makapangalap ng salapi. Angkop po sa kanila yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 16:18, ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. Sa ibang salin, naglilingkod sa sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalay. Ito yung mga mapagpakunwari. Ang ganda magsalita. Ang ganda mangusap. Pero nanliligaw. At meron namang nagpaligaw. Meron namang napadaya. Kabilang ito sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo na asong gubat, lobo na nakadamit tupa. Parang maamo, pero maninila. Ang sinisila yung kaluluwa ng mga nadaya nila. Ano po ba ang damdamin ng Diyos sa mga mayayabang, mapagmataas o mga palalo? Ang babasahin natin yung Santiago 4:6, pero ang salita ng Diyos natin babasahin. Ganito ang sinasabi. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga, sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Ano pong damdamin ng Diyos sa mga mayayabang, mapagmataas o mga palalo? Gaya ng sinabi sa talata, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas. Sa ibang salin, napopoot ang Diyos sa mga palalo. Pero kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Sa ibang salin, tinutulungan o pinagpapala niya ang mga mabababang loob. Kaya, kilala ng Diyos kung sino yung mayabang. Kung sino yung mapagmataas, yung palalo. Kilala niya kung sino yung nagpapakumbaba. Magkaiba ang mangyayari sa nagyayabang at nagpapakababa. Ano ang tinitiyak ng Diyos na mangyayari sa mga nagmamataas? Kalaban ng Diyos yun. Kaaway ang turing ng Diyos sa kanila. Napopoot ang Diyos sa kanila. Pero sa mga mapagpakumbaba, naawa, tumutulong, nagpapala ang Diyos. Ano pong pagpapala o biyaya ang inilalaan ng Diyos sa mga may mababang loob? Pakinggan natin ang Panginoong Jesucristo sa Mateo sa 5, ang talata ay 5, ganito ang ating mababasa. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa.
Ano pong pagpapala o biyaya ang inilalaan ng Diyos sa mga may mababang loob o maaamo? Ang sabi ng Panginoong Kristo, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Alin po ang lupang mamanahin ng mga maaamo at mapagpakumbabang puso? Ang bagong lupa na may bagong langit, ang bayang banal doon sa piling ng Diyos sa langit. Katumbas ng tiyak na maliligtas ang maaamo, ang mapagpakumbabang puso. Maaring itinatanong ng iba, mapalad pala. Bakit? Sa kabila ng aming pagsisikap, na mamuhay ng matuwid, ng ayon sa kalooban ng Diyos ay nakararanas pa rin kami ng paghihirap at mga pagsubok sa buhay at hindi matapos-tapos. Mga kapatid, dapat po ba tayong magtaka kung sa buhay na ito ay nakararanas tayo ng mga suliranin at iba't ibang uri ng mga pagsubok at nagtatagal pa? Pakinggan niyo ang pahayag ng Panginoong Kristo dito po sa Juan sa 16 talatang 33, ganitong nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Pinagpauna po ng Panginoong Kristo sa mga alagad niya, sa sanlibutan, meron kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Alam ng ating Panginoong Kristo. Alam ng Diyos. Meron tayong mga kapighatian. Ano ba nakapipighati sa tao? Ay yung mga problema. Yung iba't ibang mga suliranin. Iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Marami. Lalo na sa Pilipinas. Taon-taon. Dinadalawan ng bagyo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. 20 ang average. Pero hindi lang bagyo. Baha. Lindol. Sa iba't ibang dako. Napakaligalig pa ng politika. Damay ang kabuhayan ng mga tao. Napakahirap ng buhay ngayon. Dagdag pa ang mabigat na pagsubok na pinagdaraanan ng iglesia. Kaya, totoo itong sinasabi ng Panginoon Kristo sa sanlibutan, dito sa mundo, habang naglalakbay tayo dito, napansamantala lang, meron tayong kapighatian. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Maaaring sabihin ng iba, naunawaan ko po na makakaranas kami ng mga kapighatian sa mundong ito. Bakit hindi naman matapos-tapos? At lumalala pa. Ngayong sinisikap naman namin magpakabuti at mamuhay ng matuwid. Ano po sinasabi ng Biblia sa mga nagtataglay ng ganitong kaisipan? Dito sa Awit 34:19. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Ano po ang sinasabi ng Biblia sa mga nagsasabing, bakit? Sinisikap naman naming magpakabuti, mabuhay ng matuwid, hindi matapos-tapos, lumalala pa ang mga suliranin. Tiniyak ng Biblia. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. Hindi natapos ang talata ron na marami ang kadalamhatian ng matuwid. Ano karugtong? Ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Totoo yan. Totoo yan, mga mahal na kapatid.
Kita ng Diyos kung ano ang tinitiis natin, kung anong hirap na ating nararanasan habang nakikiraan tayo sa mundong ito. Pero pagka matuwid tayo, gaano man karami, gaano man kabibigat, ang kadalamhatian o suliranin ng matuwid sa lahat, nakahanda ang Diyos na magligtas. Balit nakalulungkot, marami ang naiinip at nagtatanong, kailan tatapusin ng Diyos ang mga suliranin sa buhay? Kailan niya tutuparin ang kanyang pangako? Kailangan pa bang dumating ng araw ng paghukom para matapos na ang lahat ng mga kadalamhatian, kapighatian sa buhay? Ano po ang sinasabi ng Biblia sa mga halos mainip na sa paghihintay sa pagtulong ng Diyos sa paglutas ng kanilang mga suliranin at mga pagsubok na nararanasan sa buhay? Tingnan ninyo, nakasulat sa unang Pedro 5 talatang 6. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Anong sinasabi ng Biblia sa halos mainip na sa paghihintay, sa pagtulong ng Diyos, sa paglutas ng mga suliranin at mga pagsubok sa buhay? Ang sabi ng Biblia, kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Mga kapatid, meron pa bang hihigit sa kapangyarihang taglay ng Diyos? Kaya bakit hindi sa Kanya natin ilagak ang lahat ng ating kapighatian? Pero sino ang tunay na naglalagak ng kapighatian sa Diyos? Yung nagpapakababa, yung hindi sinisisi ang Diyos, yung hindi inuutusan ang Diyos. Sa halip ay nagmamakaawa sa Diyos. Natulungan siya, kahabagan siya, kaawaan siya. Darating ang panahon. Sa takdang panahon ng Diyos. Maghintay lang tayo. Itataas tayo ng Panginoon kung tayo ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Paano natin mapatutunayan na tayo ay nagpapakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang itaas niya tayo sa kapanahunan? Balikan natin ang pahayag ng Panginoong Kristo. Babasahin natin dito naman sa Juan 14, talatang 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking mga salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Paano po natin mapatutunayang tayo ay nagpapakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng mga salita ng Panginoong Hesukristo? Kung naalala ninyo, ang unang talatang nabasa natin, ang Panginoong Kristo ang nagpakita ng tunay na kababaang loob sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa lahat ng mga kalooban ng Panginoong Diyos. Pagka ginawa natin ito, araw-araw, sa lahat ng sandali ng buhay natin, sinisikap natin ang magawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Kristo, siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa Kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Mananahan ng Diyos at ang ating Panginoong Kristo sa tunay na umiibig sa kanila, sa tunay na sumusunod. Kaya mga kapatid, sa puntong ito ng pag-aaral natin, magpasya tayo na ang gagawin natin ay kung ano lang ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ano lang yung nakalulugod sa Kanya.
Makaasa tayo, mananahan ng Diyos at ang Panginoong Kristo sa atin, maging sa buhay na ito. Paano pumahayag ang pakikisama ng Ama at ng Panginoong Kristo sa buhay ng nagpapakababa at nagmamasunurin? Dito rin sa Juan 14:26 hanggang 27. Datapwat ang mang-aaliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ng ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Paano mahayag ang pakikisama ng Ama at ng Panginoong Kristo sa buhay ng mga nagpapakababa at nagmamasunurin sa kanila? Sinabi ng Panginoong Kristo, ang mang-aaliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, ay susuguin ng Ama sa aking pangalan. Gaano kahalaga na matanggap natin ang Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoong Kristo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Mga kapatid, ito po ang labis natin ipinagpapasalamat sa Diyos ngayon, na sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan at mga mabibigat na suliranin at mga pagsubok sa buhay, dagdag pa ang malaking pagsubok sa iglesia, patuloy po nating nadarama ang pakikisama ng Espiritu Santo, lalo na sa panahon ng ating pagsamba. Ang katunayang nananatili tayo sa pakikisama ng Espiritu Santo, ang tinatanggap nating aral, kung ano yung tinanggap natin sa sugo. Dito sa ganitong mga pagtitipon natin, ipinaaalala sa atin kung ano ang mga aral ng ating Panginoon Diyos. Na yun naman ang buong ingat, buong sikap, buong tiyaga nating tinutupad sa ating buhay araw-araw. Gaano kahalaga pagka nananahan ang Diyos at ang Panginoong Kristo sa atin sa pamamagitan ng pakikisama ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, hindi matakot. Pumanatag tayo. Mga kapatid, tayo na nagsasama-sama sa ganitong mga pagsamba, hindi man tayo nagkikita-kita, maaring hindi magkakakilala ang bawat isa sa atin, pero ang mahalaga, ang Diyos at ang Panginoong Kristo at ang Espiritu Santo, ang araw-araw, bawat sandali, nananahan sa ating buhay. Kaya samantalahin natin ang pagkakataong itong malapit ang Diyos, malapit ang Panginoong Kristo, malapit ang Espiritu Santo sa atin. Ilagak natin ang ating mga kalumbayan, mga kapighatian, mga suliranin, pati karamdaman sa makapangyarihang gawa ng Diyos, sa tulong ng Panginoong Kristo at ng Espiritu Santo. Kaya ibinibigay namin sa inyo ang ilang sandali bago tayo manalangin. Kayo mismo, makipag-usap kayo sa Diyos. Manalangin kayo. Ipagmakaawa ninyo sa Diyos ang inyong kalagayan. Ipakiusap natin sa Kanya itong nalalabing panahon ng paglalakbay natin sa mundo. Gaano man tumagal pa, sana maingatan natin ang tunay nating pananampalataya,
maranasan natin sa buhay natin ang pakikisama ng Diyos, ang pag-iingat, ang pagliligtas, ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo po ay mananalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagagalak ang aming mga puso sapagkat hindi mo kami inulila sa aming pagsamba ngayon. Habang pinakikinggan namin ang mga aral mo, nararamdaman namin, kinikilos mo ang aming mga puso na kami ay magtapat sa iyo. Mangako na susundin namin ang lahat ng iyong mga kalooban. Gagawin namin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Nahihiya po kami, Ama, sapagkat nasumpungan mo kami sa mga pagkukulang. Meron kaming mga kahinaan. Puno kami ng kapintasan. Awa mo lang po, Ama, kung tinatanggap mo pa rin kami pagka kami lumalapit at sumasamba sa iyo. Palibhasa, Diyos ka na puno ng awat pag-ibig, mapagpaumanhin. Hindi mo po kami pinapatulan sa mga kasalanan at pagkukulang na sumpungan mo sa amin. Ama, salamat, salamat sa lahat ng kagandahang loob mo sa amin. Ipinangangako namin, Panginoon, magbabagong buhay kami, magpapakatuwid kami, magpapakababa kami sa harapan mo. Susundin namin ang iyong mga kalooban. Ingatan mo lang kami, palakasin mo lang kami upang magawa namin ang inaasahan mo sa amin. Panginoong Hesukristo, maraming maraming salamat. Napakalapit mo sa amin. Hindi mo kami itinatakwil. Kung kami man ay itinakwil ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia, hindi kayo ng Ama ang nagtakwil sa amin. Ang katunayan, lagi naming nararamdaman ang inyong pakikisama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Huwag mo pong babawiin sa amin ang Espiritu Santo. Lagi kaming tanglawan, lagi naming magawa ang ayon sa iyong kalooban. Ihatid mo po kami hanggang sa hangganan ng aming paglilingkod. Magtamo kami ng pangakong kaligtasan. Ama, bago kami magtapos sa aming panalangin, baka merong mabibigat na suliranin at karamdaman ang mga lingkod mong nagkakatipon ngayon. Maari po ba, Ama, haplusin mo ang kanilang puso, haplusin mo ang kanilang katawan, magpagaling kang lubos, lunasan mo ang aming mga kapighatian. Tumitiwala po kami, Ama, dininig mo ang aming panalangin, ganap mo nang ipinatawad ang aming mga kasalanan at pagkukulang. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.